Hangin, malamig, at magandang linggong umaga. Amen po ba? Amen po ba sa atin? Amen. Sapagkat kanina ay talagang napakahangin. Ano po, parang akala ko babalik na ako ng Pilipinas sa sobrang lakas ng hangin. Kasi ganun talaga pag mapayat nililipad ng hangin, di ba? So ayan. Ayan. So praise the Lord. Ano po? So salamat po sa Diyos dahil una sa lahat sa katagumpayan ng pagdiriwang ng anibersaryo ng ating 25th anniversary ng ating Mother Church sa Pilipinas. At nakakatawa, nandun po silang lahat, Mindanao, even the Mindanao, andun ang pastor natin, siya nag-speak. So salamat po dahil pinagpala ang lahat. Amen po ba? At maging ganun tayo dito, ay tayo patuloy na binibigyan ng Diyos ng kanyang katapatan at ng kanyang biyaya. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos doon? Amen. Mabuti siya sa ating lahat. Amen. So, ngayon po mga kapatid ay bubuksan na natin ang ating pang-apat na topic, ang ating fourth topic about love like Jesus. Amen. So, bago po ang lahat, tayo po muna yumuko, tayo manalangin. Naman namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat. It is a time, wonderful time, a freedom, O God, and it is a great privilege and honor, O God, to be here in your presence, to feel you, to experience you, and to hear your word and your revelations for us this day. Sapagkat, Lord, naniniwala kami that ito na yung Panginoon, yung mga araw, Lord, na yung mga araw na binibilang mo na. At malapit ka nang dumating. At salamat, Lord, dahil sa mga araw na ito, sa mga huling araw na ito, kami naririto at hinahanap namin ang iyong presensya. Kaya, Lord, give us the desire, give us the expectation heart, Lord, that we expect more revelations from you, more power from you, more anointing, and more movement, Panginoon, from your Holy Spirit. That is why, Lord, patuloy ka namin sinasamba at pinapasalamatan ka namin. We welcome you in the presence of your Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, at patuloy ka naming maluwalhati sa aming kalagitnaan. Walang ibang bida, walang ibang maitataas kung hindi ikaw lamang. At Lord, kung ano man, Lord, yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa aming mga sarili, sa aming mga puso't isipan, nakita mo, Diyos, ang bawat isa sa amin, Lord, may you purify and sanctify us, O God. We humble ourselves and we ask for forgiveness for all of our uncleanness. Patawarin niyo po kami. Kahabagan niyo po kami, O Diyos. Baguhin kami, Lord, ang aming puso't isipan. Panginoon, i-correct at i-align ang aming mga hearts patungo, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat po. Ikaw lamang ang magsalita. Anoint each one of us. Anoint me, inspire me. And surround this place with your fires along with your angels, Lord. Walang anumang gawa o kilos ng kaaway ang siyang makakakilos din sa aming kalagitnaan. Because, Lord, only your power, O God, will be Panginoon ang may experience namin sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. Let there be no doubts, disbelief, pride, or distractions, sleepiness, or laziness, Panginoon, or hindi makapag-concentrate, Panginoon, because, Lord, help us to focus into your presence this day. In the name of Jesus, amen and amen and amen. Malakas po ng palakpak muli para kay Lord. Hallelujah. Ayan, so, katulad po ng nasabi natin kanina, we are going to proceed to our fourth topic about the topic of love like Jesus. Alam niyo po, kulang ang 4 na linggo para pag-usapan ang love like Jesus. Ano? But pinili natin na himayin sa 4, ano po, kung ano talaga yung mga binigay ni Lord, at kung ano yung dapat ibigay sa atin ni Lord sa linggong ito. Amen po ba? Kaya the first topic, kung sino pa nakakatanda, we tackle about love to serve. And the second topic is what? The despicable. And the last week we tackle about the unoffendable love of Christ. Amen? The love like Jesus. Amen po ba? And this day, we are going to tackle about a very painful topic, mga kapatid,
Napakahirap, napakasakit na usapin at hindi ko po alam nababanggit naman sa preaching pero hindi siya talaga ganoon talaga na talaga nahihimay-himay ano po. Kaya ngayon atin pong pag-uusap-usapan itong topic na ito na si Jesus mismo ang nagsabi at nag-command sa atin ng standard na ito. Ano po? At ang standard na ito ay matatagpuan lang natin sa kanya. Na siyang inutos niya sa kanyang mga anak to prove that we are all His children. Amen? Excited na po ba tayo? Amen. So ngayon po, pag-uusapan pa natin is about love your enemies. Ano, nakikita ko yung mga nakangiti dyan. Ano, kasi, ano po? So love your enemies, mga kapatid. Alam niyo po, sa Bible, makikita natin in the time of kasi nagkaroon ng ano yun nagkaroon ng anong tawag dito ng misunderstanding about diyan, nagkaroon ng debate about diyan. At nilinaw yan ni Jesus sa New Testament. Very clearly, nilinaw ng Diyos kung ano ba talaga love your enemies. So when we say love your enemies, lagi ito nasasabi natin. Ano? Minsan, yung iba, yun ang nasasabi nila. I wish Jesus hadn't said that. Amen? Bakit po? Bakit po? Why? Why? It is because loving our enemies is not based on feelings. Amen? Loving your enemies, the command to love your enemies will not based on your feelings. Hindi mo feel yun. Amen? Tala niyo po yung na-offend ka, yung ikaw ay na-offend, yung ikaw ay nasaktan, pag lumaon yon, pwede mo nang mahalin yon. Amen? Pag tumagal yon, pwede mo nang mahalin yon kasi nababawasan yung feelings, yung emotions, na yung hatred nababawasan. Amen po ba? But when Jesus said, love your enemies, masakit po yan. Mahirap po yan. At walang ibang makakagawa na kung hindi si Jesus lang. Amen? Amen po ba? Kaya yung love your enemies, the word love your enemies, that command, mga kapatid, is not based on our emotions or feelings. Or para mas malinaw, para mas maging malinaw, your feelings doesn't agree to it. Hindi mag-a-agree yung emotion mo, yung pakiramdam sa command na ito. But Jesus still commands us to love our enemies. Amen? Amen? Alam nyo, napakahirap po niyan Napakahirap po niyan. Alam mo, anima po natin Kasi pag sinabing love your enemies, ito yung madalas nasasabi ng iba. Bakit siya pa? Ano? No? Bakit siya pa, Lord? Siya pa talaga? Ano pa? Ano pang sabi niyan? After all, Lord, pagkatapos lahat ng ginawa niya sa akin, pagkatapos talaga lahat Lord, ang dami niyang sinabing masasakit na salita sa akin. Ang dami niyang ginawang pangit sa akin. Ang dami niyang ginawang mga hindi katanggap-tanggap sa akin. Siya pa talaga, Lord, after all. 'Di ba? May mga ganyan pa. At ano pa? Ito pa matindi, may mga ganito pa, ano ba? Baka makasama ko pa siya sa langit, Lord. Pag inibig ko siya, Lord, baka makasama ko pa siya sa langit. Ano, parang talagang parang mas pinagandang sinabi natin, Lord, sa impyerno na lang siya. 'Di ba? Ayaw mo makasama sa langit Pero tala mo we are all, katulad ng napag-usapan natin in the previous topics, we are all imperfect people. Amen. We are all hindi natin deserve yung love ng Diyos. But still, God demonstrate His love to us. Amen? Ano pa? Ito yung madalas. Next time na lang, Lord. Hindi pa ako ready. Pag sinabi ni Lord, nilagay siya ni Lord sa heart mo. Okay? Sinaktan ka niyan? O sige, mahalin mo. Lord. Next time na lang. Hindi pa ako ready. I'm not prepared, Lord. Pwede bang unti-unti, 'di ba? Kasi 'di ba sabi ni Lord, sabi mo naman, Lord, wag palipasin yung isang araw nang hindi magpapatawad, hindi patawarin yung nakasakit sa akin, yung kaaway ko, wag hindi patawarin. Lord, mamaya na lang siguro mga 11 PM na lang. Tumawad, may schedule. So ganun po ba talaga yung meaning na mamaya pag-uusapan natin yan, yung mga yan, na hindi natin take nga literally. Ano po? So tumawad ka pa pagdating ng 11 PM.
Lord, mamaya, teka, mga 11:59. May 1 minuto pa ako, Lord. May 1 minuto pa. Tapos lumipas sa 1 minuto, hindi mo pa rin napapatawad. Yari ka, ano? So, hindi yun ang sinasabi ng Diyos. Ano po? Kaya, yung mga madalas na nasasabi. Bakit? Ano pa mga ano? So, we figure out, mga kapatid, we found out that in loving our enemies, in our love, there is 4 limiting mindset. Ano? Kung bakit hindi tayo totally makapag-love sa ating kapwa, sa ating neighbors, sa ating enemies, sa ating family. Bakit? Ito yung mga limiting mindset na yan. Ito yung mga mentality ng mga tao madalas. Ano po? Number 1 is the victim mentality. Ano po? So, ito yung victim mentality. Ano yung victim mentality? Yung sinasabi nila na, di mo naman kasi alam ang ginawa niya sa akin. No, yung mga grabe, yung madrama na yun eh. Ano kasi mga nakikita na natin mo, yung madalas sa papanood, no? Bakit alam mo ba ang ginawa niya sa akin? Ha? Alam mo ba kung gano'ng kasakit? Ha? Alam mo ba? Ha? Hindi mo alam, ha? Hindi mo alam. Ano? Oh, grabe niyo, mga ibang level na yan, mga pan-GMA na yan. Wala nang ABS-CBN eh, no? Na kaya nga, grabe, talagang pang Hollywood, ano? Talagang may mga iyakan pa yan. Hindi mo alam ang ginawa mo sa akin, 'di ba? Ano yan, yung famous line niya, no, ni Piolo Pascual, no? No? Hindi. Sa ano yan? Di ba? So ano pa? Yung guilty mentality. Di mo naman, ito naman, yung kanina, sa victim mentality, di mo naman alam kung ano ginawa sa akin. Ito naman, di mo naman alam ang ginawa ko. Ba, matindi. No? Ito naman, bakit? Paano mo masabi na patawarin ko siya? Di mo naman talaga alam. Paano mo sabi na humingi ako ng tawad? Hindi mo naman alam kung ano ginawa ko sa kanya. Yung mga guilty mentality. And those things, mga kapatid, those excuses, those mentality, and those mindsets are hindering, preventing our love to love our neighbor totally. Amen? Ano pa? Sabi dyan. Ito naman. Sabi pa dyan, yung excuse mentality. Wala akong choice eh. Ano? Ito yung mga ganyan. Ano? Madalas yung mga ganyan. Ano? Pero I do believe walang ganyan dito, ano? Kasi yan yung tinuro ni pastor eh. Wala akong choice kundi sumunod, 'di ba? Kasi yung sabi nila, wala akong choice kung hindi mag-follow na lang, mag-obey. Ano? Wala akong choice eh. Sinasaktan ako ng pero wala akong choice eh. Hindi ako mabubuhay pag 'di ba? Yung mga ganyan ba? Wala akong choice kasi yun nandito na tayo, wala tayong choice eh. Yung mga ganyan, mga kapatid, those excuses, those mentality and mindset are hindering us or pulling us na tayo ay makapag-love totally sa ating kapwa. Amen? Alam niyo ito, mga kapatid, in these days, na nakikita ko kung bakit ito yung nilagay ni Lord sa heart ko na pag-usapan natin. Kasi I asked the Lord, sabi ko, Panginoon, alis ang pastor namin, anong gusto mong sabihin sa amin? And ito yung isa sa mga gusto niyang inilagay niya sa puso ko. At sabi ko, Lord, bakit ba? Ito ba yung needs namin? Alam niyo, pinapakita ni Lord unti-unti hanggang sa ngayon kung bakit talaga, kasi hindi lang tayo yung may needs nito, needs to ng lahat. Amen? That in these last days, the Lord wants to pour out His love to the churches. Amen? Kasi, mga kapatid, hindi mababago ang sanlibutan sa judgment ng Christians. Bagkos pwedeng mabago, pwedeng maraming ma-convert, maraming mabago ang kaisipan, maraming taong pwedeng mabago sa pag-ibig ni Kristo. Kagaya natin. Amen po ba? Amen po ba? Na tayo din dapat ang siyang nakakapag-spread ng love ni Christ sa iba. Even to the hated ones. Amen po ba? Kaya alam nyo, grabe po ito eh. Grabe. Although masakit, mahirap, at talaga napakahirap, napaka-sensitive na topic. But I do believe that this is the word of the Lord for our church for these Sundays, na gusto niya talaga na tayo ay mai-apply natin ito, makuha natin yung point nito. Kaya please bear with me, mga kapatid, at tayo ay sabay-sabay na
na lilipad, ano? Sinong gusto lumipad dito? Ngayon na, ano? Hindi, joke lang. Saka na, ano po? So, talaga, ano ba? May excuse mentality, yung Lord, wala akong choice kasi ganyan na sabi ni Pastor di ba, sige na, no? Hindi ganon mga kapatid. Ano? Hindi ganon. Meron kang choice. And you have something to choose, and your choice is very crucial. Amen? Mamaya makikita natin. Ano ba? Next. Ano ba? Ayan, namatay pala. Ano ba? Number 4 is blame mentality. Ito yung pang 4. Sino ba kasing may kasalanan? Yung may mga ganyan, ano? Hindi mo naman alam ginawa niya. Sino ba? Siya nauna Ano? Sino ba may kasalanan? Alam mo kung ganyan si Lord sa atin, patay tayo. Kayo may kasalanan. Ano ba ito? Ba dyan? Na? O, ikaw, sinabihan na kita, hindi ka pa rin nakinig. Paulit-ulit ka pa rin nagkakamali. Ikaw, babato ka na kita. Kung ganyan si Lord, naku po, kawawa tayo. Pero alam mo, God demonstrates His love to us. That is why God can boldly command it na love your enemies. Bakit? Siya yung unang nagmahal. Siya yung unang umibig sa kaaway. Alam niyo po ba na lahat tayo, mga kapatid, kaaway ng Diyos dati? Amen? Ang sabi po sa Bible, mga kapatid, that we were once, nung time na tayo ay slave pa ng enemy, we are an enemy of God. Kaaway tayo ng Diyos. At subject tayo sa anger ng Diyos. Amen po ba? Pero praise God, minahal tayo ng Diyos, nakilala natin ng Diyos, tinanggap natin ng Diyos, kaya si Lord, na-feel na natin ang kanyang love, na-experience natin siya, even ang kanyang pagpapala, ang kanyang favor, at ang kanyang grace na naranasan natin. Palakpakan nga po natin ng Panginoon doon. Kaya tayo, mga kapatid, the Lord commands us to love our enemies. Ine-expect din ni Lord, magagawa natin yun. Bakit? Kasi si Lord nasa sa atin na. Amen? Amen po ba? O ano pa? Ito, basahin na natin dito. Ito po yung pag-uusapan natin ng sa Luke chapter 6 verse 27 to 36. Saan natin makikita yung love your enemies na yan? Dito po. So, ang sinabi diyan, but I say to you who hear. Bakit I say to you who hear? Love your enemies. Bakit po? Kasi in the book of meron pong mga teachers of the Lord, the Pharisees, their groups, meron po silang naituro na sa kinote nila yung teachings about in the book of Leviticus. Sinabi nila, love your neighbor but hate your enemies. So, ang sinasabi lang, pero ang totoo naman, ang sinasabi lang sa Bible is to love your neighbors. Walang sinabi na hate your enemies. Ano po? Kaya alam mo nung nagpupulong na, ang sabi nung Pharisees, okay, Jesus, ano bang pinakamahalagang commandments? Sabi ni Jesus, love your neighbors as you love yourself. Ang sabi naman, love the Lord your God and with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ang sabi, and love your neighbors as you love yourself. Sabi naman nung sumagot sila, and who is our neighbor? Ang sumagot si Jesus, yung the Good Samaritans. Nare-recall po natin, naalala po natin, yung the Good Samaritans na yung isang nagulpe, yung isang nanghihina, may dumang priest, may dumang isang tao, hindi tumulong. Sino tumulong? Yung Samaritano. Sino yung Samaritano? Itong Samaritanong to, yung outcast sa Israel. Kasi hindi siya Hudyo. Amen po ba? So ito yung tumulong. Bakit yun yung kwento ni Jesus? Kasi yung love your enemies, yung love your neighbor, mga kapatid, ang sinasabi ni Jesus is yung hindi mo kauri. Ano pong hindi ko kauri? Ibig sabihin po, iba yung mga Americans lang lalab ko. Siguro kaya love na love ko yung mga K-pops. Di ba? Kasi love your neighbors, Lord, talaga nagmamanifest ka sa akin. Yung ganun po ba yan? Hindi po, mga kapatid. Ibig sabihin, yung hindi mo kapareho ng ugali. Amen? Yung hindi mo kasing bait. Yung hindi mo kasing haba ng pasensya. Yung hindi mo kasing amoy.
Amen. Minsan kasi talagang ang hirap mahalin ng maamoy. Amen po ba? Pero ang sabi ng Diyos, love your neighbors. Ibig sabihin, lahat yan mga kapatid. Bakit? Lahat tayo iba-iba. Amen. Amen po ba? Even your family, yung sarili mong pamilya, iba-iba kayo ng ugali doon. Amen po ba? May tahimik, may nonchalant. Meron naman talaga maingay. Meron naman talaga madaldal at meron naman talaga mga, 'di ba, may malakas tumawa at may mga mahinang tumawa. At pag yung malakas tumawa ng malakas, ano ka ba? Ang lakas mo naman tumawa, grabe ka naman. 'Di ba? Ikaw naman, hina mo naman tumawa, ang arte mo naman, 'di ba? May mga 'di ba, iba-iba. Iba-iba tayo napupuna. Amen po ba? Kaya tanong mo, mostly ang nagugustuhan natin mga tao, yung mga wala sa atin. Amen? Although ang ganda na ng sa atin, kunyari ito, may bulaklak dito, no? May bulaklak dito, hindi ko alam kung anong klaseng bulaklak yan. Sampagita. Tapos, maghahanap pa ako ng gusto ko ng tulips. Pero may mga bulaklak naman dito. 'Di ba? May ganon tayo nature eh. Amen po ba? That we always look for something na wala sa atin. At minsan nakakalimutan natin i-appreciate yung mga something na nasa sa atin na. Amen? Amen po ba? Kaya si Lord, sabi niya, yung demonstrate niya, ibig sabihin, mahalin mo yung neighbors mo, lahat. Kahit yung kaaway mo, you should love them. Kaya mismo, hindi maintindihan to ng mga disipulo, hindi maintindihan to ng mga, even the Pharisees, diniretso na ng Diyos, anong sabi? But I say to you here, love your enemies. Aba, nagulat. Pambihirap. Kaaway ko yon. Kaaway ko yun, mamahalin ko. Tanong niyo po, pag sinabi natin kaaway, ano po yung kaaway? Ano po yung enemies? When we say enemies, mga kapatid, those who work bad to you. Yan. Yung mga taong gumagawa ng masama sa'yo, kaaway yan. Yung mga taong nagnakaw sa'yo, kaaway yan. Yung mga taong nanira sa'yo, kaaway. Yung chinichismis ka behind your back, kaaway yan. At masasakit po yan sa kalooban natin. Gusto mo, lalo na pag nakita mo, ito yung naninira sa akin. Tapos nakita mo sa church, tapos sabi pa ng worship leader, okay, kamayan po natin ang ating mga kapatid. Tapos nakita mo yung naninira sa'yo, kakamayan ka, hindi mo alam kung kamay o paang nila, di ba? Di ba? Di ba? Bakit? Kasi, sinisiraan ka, nasaktan ka. Amen po ba? And those people are your enemies. Those who work bad, who do bad things to you, and who do things that is against to you. That's your enemies. Ano pa? Ito naman yung kanina, yung mga nananadya na yung mga yan eh. Yung talagang, kumbaga sa Pilipinas, madaling araw talagang magbibidyo okay. Na-experience mo ba yung gano'n? May gano'n ako. Ako pa yung nasa tabi ng bintana, kasi nasa double deck kami. Tapos yung tenga ko talaga nasa sa bintana yon. Bukas yung bintana para malamig, Tapos biglang magbibidyo okay, Mahigi kung talagang kasing gaganda ng boses ni Regine, hindi parang parang babangungutin ako sa matindi, Tapos talagang magbibidyo okay hanggang So, yun yung mga nananadya na. Kahit reklamo mo yan, mananadya na yung mga yon. Pero ano pa yung isa? Those who wish bad for you. Ito naman, yung mga hindi naman gumagawa sa'yo, maaaring hindi mo ramdam, pero pinagdadasal ka nito. Ang dasal nila sa niya, ang prayer nila sa niya, Lord, kunin mo na yon. Diba? Mabangga ka sana. Diba? Hindi na nasabi ka, mabangga ka sa accident, madapa ka sana. Buti nga. Diba? Yun yung mga yon. And those people are your enemies. In short, mga kapatid, yung mga taong ito yung mga tao, yung hated person mo, yung most hated person mo. And these are your enemies. Yung taong nakasakit sa iyo, yung taong umabuso sa iyo, yung taong nanamantala sa iyo, lahat ng mga yon. Yung taong talagang nakasakit sa kaloob-looban mo, that people is your enemies. Nakukuha po natin, nakakasunod po ba tayo? So, ang sabi diyan, alam mo yung mga taong,
yung mga enemies mo. Pero anong sabi ni Jesus dyan? Ang sabi, do good to those who hate you. Aba, ano? Ano pa? Bless those who curse you. Aba, grabe. Tapos ano pa? Pray for those who abuse you. Grabe. Amen po ba? Paano mo gagawin yan, mga kapatid? Ha? Alam nyo, yung taong may ayaw sa'yo at nalaman mong ayaw ka niya, di ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Di ba? Ganon yun eh. Amen po ba? Pero malinaw mo naman, sinabi ng Biblia, sinabi ni Jesus sa atin, kinumand ng Diyos sa atin, do good to those who hate you. Yung taong nananakit sa'yo, yung taong umaabuso sa'yo, yung taong chinichismis ka, sinisiraan ka, yung taong inaaway ka, ang sabi ng Diyos, pagpalain mo sila. Ay, grabe. Naranasan nyo na po bang madaya kayo? Naranasan nyo na po bang manakawan? Alam nyo po, nanakawan ako, no? Nanakawan po ako ng tools. Ano? Kasi doon po sa trabaho namin, hindi although may pinapahiram silang tools, pero pag nasira 'yon, babayaran mo. So kaya lahat sila doon, ang tools nila kanila. So they're investing their money to buy their own tools. So ganoon din ako. Nag-invest din ako ng pera paunti-unti para makabili ako ng mga sarili kong tools. At syempre, bibili ka na lang din yung maganda na, yung pangmatagalan na, 'di ba, na gamit. So yung mga magandang brand na. So talagang hindi po mura yung mga tools, mga kapatid, kasi unti-unti ko po yun naipon. And then, suddenly, one time, dahil sobrang bigat ng tools at naiiwan ko lang siya sa sasakyan, binasag yung sasakyan at ninakaw yung tools ko. So, lahat simot. Kahit yung ID ko, hindi ko alam, baka display niya yung sa kwarto niya. Kahit yung ID ko nandun, yung government ID ko na ng ETS, nandun, simot. So lahat yung drills, yung lahat yung mga bits, may isa pa mong mahal na na bit yung anong tawag doon, yung parang drill na na pambutas ng bakal, na gano'n. So mahal po noon eh. Ang isa noon 70, mga ganyan, o pataas pa. So lahat yun na sabi ko nung po, nanlambot ako nung nakita ko report ako sa police na ganito, ganyan, kasi na-requestan ako ng company na ganyan, para para sa process na maging magandang process. So ganun po na ganda. So alam niyo yung nararamdaman ko nung una, sabi ko, ay, grabe. Sabi ko, parang pag nakita ko yung mama ko na yun, parang didrilin ko yun. Di ba? Pero, di ba, ganun ba talaga yung hindi eh. Nire-remind tayo ni Lord, ang sabi agad sa akin ni Lord, bless him. Even hindi ko siya nakikita, bless him. Alam niyo po, may isang beses pa, naiwan kong bukas yung sasakyan, hindi ko pala nailak yung sasakyan sa Mabuti, nadala na tayo, wala na tayong iniiwan na gamit sa sasakyan, So, merong isa silang nakuha, yung pang-kuskus ng snow. Napasok niya sa sasakyan at nakita sa CCTV, yung may mga dala silang pushcart, may partner sila. Magpa-partner sila, talaga lahat binubuksan nila sa madaling araw. At talagang tinitingnan nila kung ano yung mga bukas ng sasakyan. At na-timing nila yung akin bukas at wala naman sila nakuha. Pagkita ko lang, sabi ko, hallelujah, magulo na naman ang sasakyan ko. Pagpasok ko sa loob, magulo na naman. Wala na sila makukuha kasi wala na sila makukuha doon eh. Maliban na lang, kunin nila yung mga tissue doon. Okay lang naman kung naiiyak sila habang kinukuha nila yung mga mag-tissue muna sila. Wala silang nakuha na So, ang talagang nakasabi ko, grabe talaga itong mga taon to. Sabi ko, talagang ang ina sa akin ng Lord, still bless them. Alam niyo, ang sakit nun eh. Nung nakikita mo yung mga taong yun, sabi, parang gusto mong huntingin, tapos balikan. Tapos gusto mong, di ba, nasa yung mga gamit na kinuha mo sa akin, na. Di ba? Sa atin sa Pilipinas, mga kapatid, nakakita na po ba kayo ng magnanakaw na nahuli? Ha? May ganyan po, may one time po akong experience na may magnanakaw na nahuli. Bago maisuko sa barangay, grabing sapit ang inabot. So ganon yung pakiramdam natin. Kasi those people do bad things to you. Hindi ka lumalaban ng patas ha.
Di ba kulang na lang, kulang pa yung bugbog, kulang pa yung ano. Bakit? Because you get offended. And you hated that person. Amen po ba? Amen po ba? Kasi ikaw, wala ka namang ginagawa, tapos may ginawa sa'yo. So, mas lalong offended yun sa'yo. So, those things, those people are your enemies. Amen po ba? At ang hirap sabihin na mahalin mo yung taong yon. Eh Lord, paano pag umulit pa? Amen po ba? Still, ang sabi ng Diyos, love your enemies. Ang hirap po nun, mga kapatid. Ano? Pero nung that time, ang sabi ako yung nagpakumbaba sa Diyos, sabi ko, Lord, patawarin niyo, nagalit ako, kung ano nung mga umano sa isip ko, mga ganyan-ganyan. Pero Lord, ngayon pa lamang, pinagpapala ko na siya. Ano? That time, mga kapatid, guminawa yung pakiramdam ko. And after that, alam nyo, biglang nagpadala bigla akong kinol ng boss ko. Sabi niya, hindi, wag ka maglala. Lahat ng nawala sa'yo, ibabalik ng company. At yung lahat ng nawala sa akin, binalik ng company, doble pa. Ba, praise God, palakpakan nga natin si Lord doon. Alam nyo, ganun pala talaga pag luma, no? Sabi ko, parang, sarap palang manakawan, Lord. No? Pag nananakawan, brand new bumabalik, doble pa. Mas maganda pa mga gamit ngayon. Bakit? Kasi si Lord nagpala eh. Amen po ba? Minsan talaga tinetes ka lang ni Lord eh. Kasi nakita ni Lord, luma na yung mga gamit ko, tsaka yung iba ko kasi talagang bumibigay na. So, pinalitan siguro ni Lord, ano? Kaya praise God. Pero may turo din si Lord doon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, yan yung mga bagay na yan. Mga balita ninyo, ha? Yung mga tao ng bastos sa'yo. Kahit pamilya mo yan, kahit ka-churchmate mo yan, kahit hindi mo yan kakilala, ang sabi, still do good to them, bless them, and pray for them. Amen! Nakuha po natin. At napakahirap po niyan, mga kapatid. Kumbaga, kung pag-pray mo sa sila kay Lord, pag-pray ko na, Lord, kunin mo na siya. Diba? Ganun na lang ang prayer mo. Lord, mapaaga na. Diba? Yung mga, bakit kasi nasaktan ka, pero still, ang sabi ni Lord, do good, bless, and pray for them with love. Not because He command it, but because you love the Lord, and you will do it. Amen? And that's how you will execute the love your enemies. Through love like Jesus. Amen? Palakpakan nga po natin muli si Lord. Hallelujah! Hallelujah! Kaya taas sa mga kamay, sino may mga kaaway dito? Ayan. Ayan, konti lang ata may mga kaaway dito. Konti lang. Diba? Amen po ba? Amen po ba? Alam nyo, kahit sa akin, given sa akin, may mga naka-offense sa akin, may mga naka, ano po, sa mga, alam ko sa iba may mga naka-offense sa inyo, that is still your enemy. Pero ang sabi ni Lord, yung mga naka-offense sa'yo, yung mga nakasakit sa'yo, love them. Amen? Mahalin sila. Yung mga nagpapahirap sa'yo, yung mga nananadya sa'yo sa trabaho, yung talagang talagang lagi ka na lang pinahihirapan, lagi parang nananadya na siya sa trabaho, parang napapatama na ito sa trabaho to, di ba? Mga ganyan. Love them. Amen? Amen? And through that, mamaya makikita natin kung ano mga epekto ng mga yan. Ano po? So, ano pa? You cannot pray in love and live in hate. Yan. Ano po? Totoo yan. Bakit? And still think we are worshiping God. Totoo po yan, mga kapatid. Alam niyo po yan? Totoo naman eh. Hindi naman talaga tayo pwedeng mag-pray in love or mag-worship in love habang tayo namumuhay sa hatred. Yung may kagalit ka. Alam mo si Lord, nananadya pa talaga minsan yan. Amen? Minsan ilalagay ka pa talaga niya sa sitwasyon or sa isang lugar kung saan nandun yung kaaway mo. Ano? Or minsan, alam ni Lord na may kagalit ka sa church, tapos kayo pa yung dalawang pagtatabihin. Kaya, paano ka mag-worship kay Lord ng genuinely kung may kagalit ka, kung may hatred ka sa loob mo? Di ba? Waymaker, di ba? Miracle, tapos nakita mo yung kaaway yung promise keeper, di ba? Love in the darkness, di ba? Paano makapag-worship ng ganon? Worship ba talaga yon? May blessing ba daw? Wala! Bakit? May hatred eh. Kaaya-aya ba yung sacrifice na yon? Hindi, mga kapatid. Tala mo, kahit sa pagluluto na lang, magluto ka ng galit ka. Sige, yung adobo mo naging ano na talaga, naging black na talaga, parang sabaw na ng pusit ang kinalabasan. Ano? So diba? Sobrang hindi mo na kayang reto kahit daw mo pa ng isang tabo ng tubig, ano?
Hindi na puputla yun. Di ba? Bakit? Kasi talaga, nagmula sa galit. May hatred. Amen? Kaya you cannot pray in love and live in hate. Kaya si Lord, mga kapatid, ayaw niya na mabuhay tayo sa hatred. Amen? Amen? Ayaw niya na tayo ay makulong sa hatred. Bagkos, ang sabi ni Lord, kasi sasabi niya that we cannot pray in love while we live in hate and still think we are worshiping the Lord. Lord, mahal naman kita, kaya lang ayaw ko sa kanila. No, hindi pwede 'yun, mga kapatid. Hindi pwede 'yan. Bakit nasabi? Anong sabi sa Book of John? Kung mahal mo ang Diyos at kung mahal mo ang Diyos and yet ayaw mo sa neighbor mo, you are lying. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos, and yet you hate your neighbors. No, you cannot do that. Bakit? Because even the Lord God, tayo na enemy niya dati, dahil ang dami nating ginagawang masama sa Kanya. Nagsasabi tayo ng mga masasamang salita, gumagawa tayo ng mga maling aksyon, hindi natin siya priority. At pinagpapalit natin siya, hindi natin siya inuuna. Amen? Iba, kung ang dami natin Diyos-Diyosan, mahal natin yung salapi, mahal natin yung pamilya natin, kaysa sa Kanya. So that's our idols. Even ourselves become idols. Ano, amen po ba? At ayaw ng Diyos yun. Kaya tayo dati, kung yung buhay na tayo hindi pa kumikilala kay Lord, kaaway tayo ng Diyos. But still the Lord demonstrate His love for us. Kahit alam mo, sabi niya, God demonstrate His love for us while we are still sinners. Amen po ba? Amen po ba? And He gave up His one and only Son. Ganon nagbigay ng pagmamahal ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya si Lord, He commands it. Kaya ang Diyos, ayaw niya na mabuhay tayo sa hatred. Amen? Kaya salamat kay Lord kasi si Lord talaga perfect God siya. He knows what is the best for us. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Minsan talagang magkakaaway pa dahil sa politika. Di ba? Alam niyo po, nakakalungkot ito, mga kapatid, isa sa mga, may church tayo sa Pilipinas at isa doon, kabataan pa. Kabataan pa. Ang nakipagtalo sa politika at nung nasaway ng pastor about dyan, umalis! Saan ka makakita lang ganyan? So, yung politika mo palang pinagalapan, yung magliligtas sa'yo? Sino palang magliligtas sa'yo? Si Duterte ba? For God so loved the world that He gave Duterte and began His Holy Spirit. Ganun ba? Hindi naman, si Jesus naman eh. Ba't mo alisan si Jesus? Amen po ba? Amen po ba? Kaya, mga kapatid, yung mga hatred na yan, the Lord doesn't want us to live in hatred, but to live freely and loving. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Masakit na po ba? Masakit na po ba? Ay, sakit na, aray ko. Di ba? Sabi mo sa kapatid mo, aray ko. Diba? Aray ko. Di ba? Look, ano pa sabi? To one who strikes you on the cheek, over the other also. Ay, grabe yan, ano? Sinalpa ka diba? Pak! Ito naman, ito naman. Di ba? Ganun ba yun? Hindi po, mga kapatid, mamaya, papaliwag natin. And from one who takes away your cloak, do not withhold your tunics either. Ay, grabe yan, ano? Tanong mo sasabi nito, tanong mo yung demonstration ni Jesus, oh. Na? Pag sinampal ka, ibigay mo pa ito yung kabila. Grabe ka, Lord. Ikaw talaga, Lord, nagbibiro ka. Diba? Diba? Ano pa ang sabi? Give to everyone who begs from you. And from one who takes away your goods and do not demand them back. O, tanong mo ha. Tanong mo ha. Yung nagpahiram, huwag ka na mag-expect ng kabalik. Sabi ni Lord, ano ba, Lord? Ikaw ba talaga yan? Ha? Diba? Give to everyone who begs to you. Yung mga nanghihingi, bigyan mo daw. Ha? And from who takes away your goods, yung mga taong kumuha daw ng walang paalam, ibigay mo na. Huwag mo nang ibabalik. Ang sabi ni Jesus, tanong mo, grabe oh. Tanong mo, grabe oh. Tanong mo, give to everyone. Tanong niyo po ha. Ulitin ko ulit ha. Pero ano po ba ibig sabihin na to? Tanong mo, dito sa isa. The one who strikes you on the cheek and offer the other also. And from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Dito naman sabi, pag may nanghingi sa'yo, bigyan mo. At pag may nanguha sa'yo ng gamit, huwag mo nang ibabalik. Oh, grabe. Masakit yun ah. Diba? Sino may kaya nun?
Oh, praise God. Praise God. Totoo lang tayo, mga kapatid, no? Pero sa biyaya ni Lord, magagawa natin yan. Lalo na pag si Lord ang nangungusap sa'yo, hindi ka makakahindi. Maliban na lang kung, di ba? Gumano ka na. Di ba? Kahit gumano ka, hindi mo, maririnig mo pa rin ang tinig ng Lord eh. Maliban na lang, baka ignore mo siya. Ay, doon na kayo magkakatalo ni Lord. Disobedient na yun. Amen po ba? At alam naman natin, every disobedience, there is consequences. Parang bata lang. Pag sumuwa yung bata, papaluin. Pag si Lord ng malo, di ba? Ang sabi nga, si Lord yung standard ni Lord. Yung standard natin kay Lord, ay sa atin, sa mga tao, yung sum natin, konti lang. Pero nung si Lord na nagbigay ng sum, hindi kayang i-contain ng tao. Di ba? Pag si Lord na ng malo, baka hindi natin i-contain, mga kapatid. Amen po ba? Masakit talaga. Amen po ba? Halika na. Di ba? Di ba? Pero hindi, mga kapatid, masakit talaga. At He will put us into situations where we can learn. Amen? Amen? So, alam mo, and as you wish that others would do to you, do so to them. Ibig sabihin, mga kapatid, etong to one who offers strikes you on cheeks, offer others also. And from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic. Give to everyone who begged from you. And from one who takes away your goods, do not demand them back. And as you wish that others would do to you, do so to them. Anong ibig sabihin? To love an enemy is not a feeling. Amen? Ang ibig sabihin, mga kapatid, yung pag-ibig mo sa kapwa mo, hindi feeling. Kung feelings ang paiiralin natin, mga kapatid, sa pag-ibig natin sa kapwa mo, hindi mo kayang gawin yung mga bagay na yun. Amen? Yung taong nanguha ng hindi sa'yo, yung taong ninakawan ka, hindi mo sige, sa'yo na lang yan. Ninakaw mo naman na eh. Ganun ba? Hindi po. Mahirap po yun. Mahirap po yun. But the Lord says, that Jesus is showing to us in that scripture that to love an enemy is not a feeling. Hindi po laging sa feeling nakabase. Hindi laging kasi, bakit yan ang ginagawa mo? Wala po kasi, pastor, feel ko lang. Di ba may mga ganun tayo? Or sis, ba't nagja-jogging ka ngayon? Ay, pastor, kasi feel ko mag-jogging ngayon eh. Parang ang ganda ng weather. Di ba? Tapos pag hindi na maganda ang weather, ay, parang nakakasama, maka-Netflix na lang ako. Di ba? Di ba ganun? Kasi based on our feelings, based on our emotions. But the Lord is commanding us, and He's telling us to do an action not based on our feelings and emotions, but with love and with obedience. Amen? Nakuha po natin? Ano pa? To love your enemy is an action. Yan. An act of will and conscious effort. Ibig sabihin, ano pong ibig sabihin yan, mga kapatid? Pwede po ba natin pakibasa yung puti? An act of will and conscious effort. Isa pa. 1, 2, 3. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi sa napipilitan ka, hindi dahil inutos, hindi dahil feeling mo, kung hindi dahil sumusunod ka sa Diyos. Amen po ba? Dahil mahal mo siya. Amen. Amen. Kaya bakit may mga Kristiyano na sinasabihan ng mga loko-loko mga Kristiyano, bakit? Kasi may isang tao pumatay sa anak niya, pinatawad yung taong pumatay. Paano nagagawa? Yung taong nagnakaw sa kanya, pinatawad yung taong nagnakaw. Paano nagawa yun? Hindi ba nasaktan, nadurog, na-offend, sobrang nasaktan. Pero paano nagawa? Kasi nga, sumusunod sa Diyos. Bakit? Kasi mahal niya ang Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya to love your enemy is not based on your feelings. Lord, bakit ko kasi nga, feelings yun. Pag may kasi, Lord, bakit ko ba mahalin kasi? Feelings yun. Amen po ba? But ang sinasabi, kaya nga, dalawang ang sabi ni Lord, pag ikaw ay may kagalit, humingi ka ng tawad at wag mong paabutin ng kinabukasan, 'di ba? Ang sabi, wag mong hahayaan na antay dito, na magdidilim ng hindi kayo nagkakapatid, 'di ba? Yun yung sasabi sa Bible. Amen po ba? Nakakaano po ba kayo? Anong ibig sabihin nun? Lord, may schedule ba 'yon? Na hanggang 11 PM lang ba? Hanggang 11 PM dapat bati na kami? Hindi. Ang ibig sabihin, pag may naka-offend sa'yo, lapitan mo agad.
Pag naka-offend ka, lapitan mo agad. Ang ibig sabihin, ang gusto ni Lord is to reconcile. For you and the one who offends you, for you and your enemy, to reconcile. Amen. Mamaya makikita natin, bakit po Lord? Bakit ba kailangan gawin yung mga yan? Bakit po ba kailangan gawin yung mga yan? Ano ba yung magiging effect na mamaya makikita niya? Tanayan mo Eto na. When we pray for our enemies, bago po yan, may isang kwento dyan Merong isang group of religions, na nagkaroon sila ng challenge, 30 days challenge. Ano yung challenge na yon? Isang kwento yan, mga kapatid. Na doon sa 30 days challenge na yon, ipagpe-pray nila yung mga kaaway nila. So, syempre, first day, second day, first week, second week, third week, fourth week, hanggang sa 30 days, wala silang ibang gagawin kung hindi ipag-pray ang kaaway nila. So, may mga taong nakasakit sa kanila, may mga taong nag-offend sa kanila, may mga taong nangungutya sa kanila, and those are considered their enemies. Amen? So, lahat yon, yung mga taong yon na nanakit sa kanila, nagnakaw, binastos sila, talaga in-offend sila, ipagpe-pray nila yon for 30 days. So, ipinag-pray nila. Unti-unti. Sa umpisa, sabi nila, Lord, pagpalain mo sila. Diba? Ang hirap Pagpalain mo sila. No? Ngayon lang. Diba? Tapos, pagtagal-tagal, Lord, pagpalain mo sila ngayon. Tsaka bukas. So, hanggang sa makarating ng 30 days, ang sabi, Lord, I forgive them and I love them. Bless them. Amen? Ano makikita natin dito, mga kapatid? When we pray for our enemies, they may not change, but you will change. Amen? Kaya bakit si Lord parang nananadya? May tao kang ayaw na ayaw mo sa trabaho, and yet yun yung lagi mong nakakasama. May taong ayaw na ayaw mo, and then dun ka inilalapit ni Lord. Bakit? Bakit, mga kapatid? Kasi tinetest ka ni Lord. Ang gusto ni Lord na baguhin, ikaw muna. Kaya tanong niyo po mark this word sinabi ni Lord, bakit mo ba tinitignan yung mga dumi sa kanila, yung sariling troso sa mata mo, hindi mo makita? Amen? Ibig sabihin, ang gusto ni Lord, ikaw muna. That is why, nandyan yan, nakaka-offend yan, nakakainis yan, may mga attitudes yan na hindi maganda, ikaw ang gustong mabago ni Lord. Amen? Kaya nga sinabi sa Bible, iron sharp iron. Amen? Kaya, bakit ang disciples, 12 sila, magkakaiba sila ng ugali? May tax collectors, may sinners. Kaya hindi sila mga kapatid, yung binuo sila, ang tingin mo, love na agad nila each other? Hindi. Kaya nga kinocommand ni Lord Ang daming beses kinocommand ni Lord, love your neighbors. Para sa disciples yun at para sa ating lahat yun. Bakit? Kasi nga, iba-iba sila ng ugali. At may mga pinagtatalunan sila. Especially, kung makikita natin, si Matthew, tax collectors, hated person ng tao yan. Pero God still chose him to be part of the disciples. Amen po ba? Amen po ba? Pero bakit ginagawa ni Lord yun? Sinasadya ni Lord yun. Bakit? Para sa'yo. Hello? Hello? Amen po ba? Bakit iba-iba ang ugali ng tao? At bakit yung ayaw mo na ugali, doon kayo nilalapit? Sinasadya yan ni Lord para sa'yo. Bakit? The Lord wants to develop your character. Kasi kung lahat kayo perfect na, kung lahat tayo perfect na, bakit para saan pa ang church? Amen? Kung lahat pala tayo perfect na, tara na, punta na tayo sa langit, sama-sama na tayo. Diba? Mauna na tayo sa rapture. Diba? Perfect na tayong lahat Pero bakit lahat tayo, iba-iba ng ugali, iba-iba ng kinalakihan, iba-iba ng kultura, diba? Pinagsama-sama ng Diyos. Ang timano ba, nagkakaintindihan ba tayo? Hindi, mga kapatid. May mga misunderstanding tayo. At ganon din tayo sa labas ng church. Even sa ibang church, even sa mga hindi taga-church, ganon din tayo. Bakit? Bakit po? The Lord wants to develop you.
Do not look to the others. Huwag mo na lang tignan yung iba. Ang tignan mo yung sarili mo. Yes, nakasakit sila. Yes, na-offend ka. Yes, talagang na-hurt yung feelings mo, even your families. Pero do not look to them. Ganon sila, may ugali silang ganon. Do not look to them. Look to yourself. Amen po ba? Amen po ba? Kaya alam mo the more that you love your enemies, the more you will change. Unti-unti makikita mo parang nababago na yung heart mo. Unti-unti nakikita mo na align na yung heart mo. Bakit? Kasi ginagawa mo na kung ano yung ginagawa ni Jesus. Amen? Amen po ba? Tandaan niyo po Kasi sabi ni Jesus dito, if you love those who love you, what benefit is that to you? For even sinners love those who love them. Amen? And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same. So tala nyo si Lord ayaw niya pala na hindi natin mahalin ang kaaway natin o yung mga tao nakasakit sa atin. Bakit? Kasi kung mamahalin lang daw pala natin yung mga taong gumagawa sa atin ng mabubuti, yung mga taong masasayang kasama, yung mga taong tinutulungan tayo, yung mga taong minamahal tayo, at yung mga taong walang atraso sa atin, ano daw pinagkaiba natin sa sanlibutan? Even the worlds do those things. Amen? Amen? So dalawa, malinaw na malinaw, kung kine-claim mo na anak kita, sinasabi mo na ikaw ay anak ko, at sinasamba mo ko, and you're proclaiming it that you are a son of God, and you are my disciples and my children, then why can't you love your enemies? Hello? Amen po ba? Amen po ba? Tala nyo, sabi may taong naka-offend sa'yo, yes, masasaktan ka. Hindi sinasabi ni Lord na hindi masasaktan ka. Pero ang sabi ni Lord, mahalin mo sila. Amen? Amen po ba? Kaya alam niyo kung ganyan ang mag-ahari sa iglesia, ang sayang mabuhay maging Kristiyano. Kasi yung pag-ibig ni Kristo nagmamanifest sa lahat. But the enemy still wants to put a gap, to put a hatred to a person so that he can divide the church. So that he can destroy the church. Kasi pag walang church, mahina ang nation. Kaya nga hihina ang buong mundo, mga kapatid, sa pagdating sa huling panahon. Bakit? Mararapture ang mga Kristiyano. Mawawala ng mananalangin. Kaya I encourage everyone, mga kapatid, for us to be present in our prayer meetings. Amen. Kasi kailangan nating ngayon, especially ngayon sa ang sinasabi nila, mostly ng mga news na ngayon, sabi nila, time is running, hindi na natin alam, pwedeng anytime pumutok na ang World War III, hindi natin alam pwede mangyari kasi tumulong na ang Russia at ang hindi ko alam, North Korea, tumulong na sa Iran, at mga nag-aano na mga yan, mga kapatid. So sabi nila, pwede na, pag nagtulong-tulungan na itong mga bansang ito, pwede nang pumutok anytime ang World War III. Hindi natin alam kung kailan yan, pero still nananalangin tayo. Kaya tayo nananalangin. Amen? Kasi kailangan ng mundo lang nananalangin. Sinong mananalangin? Yung unbelievers? Hindi. Tayo. At ang corporate prayer, mga kapatid, is a very powerful prayer. Kaya nga sabi ni Lord, together. Diba? Together. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So talagang if you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? So talagang kung doon ka lang pala kung doon sa mga taong alam mo na ibabalik din sa'yo, ano pa yun? Di ba? Even sinners led to sinners to get back the same amount. Di ba? Anong sasabi ni Lord? Tayo na mga Kristiyano, maging iba tayo sa mundo. Hello? Amen po ba? Na tayo mga mananampalataya, we should be different from the world. Amen. Amen. Bakit hindi? Kasi anak tayo ni Lord. Ang sabi ni Lord, not to conform to the pattern of this world, but be transformed. Amen po ba? So ibig sabihin, tayo mga mananampalataya na nagsasabi na iniibig natin ng Diyos, maging iba tayo sa kanila.
Sila, ganun ang ginagawa nila. Tapos ganun din ang gagawin natin. Kaya din natin gawin yun. Kaya din na lang, yung ginawa ba ni Jesus, kaya ba nalang gawin? Hindi. Si Jesus lang ang makakapagbigay nun sa atin. At tayo na kumilala, at si Jesus na nasa sa atin, we can do those things by the help and by the grace of God. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ano pa? But love. Ito na. But love your enemies and do good and lend and expect nothing in return. Amen. Amen. So inulit-ulit, but love your enemies. Mahalin mo yung kaaway mo. Gawan mo sila ng mabuti. At huwag ka na mag-e-expect na pag ginawan mo sila ng mabuti, mag-e-expect ka pa ng return. No. Huwag na, mga kapatid. Kasi tala mo ang reward. Bakit sabi diyan? Your reward will be great. Ibig sabihin, yung i-reward mo daw magiging great kanino? And you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil. Tandaan niyo po ang ibig sabihin mga kapatid, that your reward will be great, ang ibig sabihin, yung reward mo sa Kanya. Hello? Yung reward mo sa Diyos. Hindi ka mag-expect ng minahal mo yung kaaway mo magbabago. Hindi. At yung minahal mo yung kaaway mo, magbibigay ng reward sa'yo. Hindi po. Bibigyan ka ng blessing, hindi po. Huwag ka mag-expect ng ganon. Bakit? Kasi sinabi ng Bible, pag minahal mo ang kaaway mo, ang reward mo, anak, sa akin magmumula. Amen po ba? Amen po ba? Kaya hindi man magbago. Hindi man magbago. Definitely, magbabago in times because of the prayers. Amen. Pero hindi mo man maabutan yung pagbabago niya. Still love them. Because anong gagawin ni Lord? Ang una niyang babaguhin, the target is you. Us. Hello? Amen po ba? Kaya ito naman, anong sabi diyan? How to love our enemies. Ang sabi diyan, magbibigay tayo ng 2 points. Ano? Do good to those who hate you. Sabi ni Jesus. So, how to love our enemies? Ang sabi diyan, act on blessings no matter what happens. So, aktuhan natin kahit anong mangyari. Amen po ba? At ano pa? How do you love your enemies? Paano natin mamahalin ang ating enemies? Bless those who curse you and pray for those who abuse you. Ano yan? Affirm blessings no matter how hurt we are. Kahit nasasaktan ka na, still bless them. Kahit nahihirapan ka, still choose to bless them. Amen? Amen po ba? Tala niyo ba? Kaibigan ko po ito. Matalik ko po siyang kaibigan. Hindi, joke lang. Si Abraham Lincoln po, napag-aaralan po dito sa Canada yan, so social studies. Si Abraham Lincoln ay, anong tawag dito? One of the, anong tawag dito? Considered as one of the great president in the US. Bakit po? 2 years lang siya 2 years lang siya na umupo as president, and yet na pinatay siya. Ano po? Bakit? Kasi meron po itong kaibigan na talagang kadikdikan niya, kumukontra sa kanya, enemies niya, talagang nagva-violate sa kanya, talagang kaaway niya ito, hindi po kaibigan, talagang kaaway niya ito, karibal niya ito sa politika. Sino yan? Ito po, si Edwin Stanton. So, according to the history, mga kapatid, kung makikita natin, kasi before, si Abraham Lincoln, hindi siya kumikilala kay Lord, pero during the time na siya ay nakupo na as president, may binitawan na siyang salita that the gospel has the authority over the government and the politics. Amen? So, kung makikita natin dito, si Abraham Lincoln may pagkakilala na kay Lord. Ito ang mabigat ngayon.
Madaming kumukontra sa ginawa niya. Bakit? Kasi may ginawa siyang isang situation, may ginawa siyang isang situations na yung kaaway niya na walang iba kundi manira sa plano niya, kontrahin at talagang siraan siya si Abraham Lincoln. Ito si Edwin Stanton. Anong ginawa ni Abraham Lincoln? Pinili pa rin niya maging parte ng gabinete niya. At doon sa hindi naging madali 'yon kasi talagang kontrahan, away do sa circle of core na 'yon. Ano? Kasi pinili pa rin niya yung kaaway niya, ha? Pero anong sabi diyan? After mamatay, mga kapatid, si Abraham Lincoln, isa sa mga umiiyak. At syempre doon sa burol niya, 'di ba? Doon na sinabi, napakabait po niyan. 'Di ba? Mga ganyan, 'di ba? Talagang mahal na mahal ko po yan. Diba? May mga ganun. Alam niyo mga kapatid, pwede niyo sabihin yan habang buhay pa yung tao. Diba? Amen po ba? Kaya alam mo nung namatay na, isa sa mga umiiyak doon sino? Si Edwin Stanton. Bakit? Anong sabi ni Edwin Stanton during that time? Because of Lincoln's free-flowing and never-ending willingness to forgive and forget. Ba, grabe. Anong sabi ni Edwin Stanton? He had turned a bitter enemy into a devoted friend. Nakukuha po natin? Bakit? Bakit mga kapatid? It is because, kahit sabihin natin, hindi ko alam kung Christian siya, kahit sabihin natin hindi siya Christians, pero yung principle of love of Christ na apply niya. And because of that, the result comes out. Hindi, sabi niya, pastor, hindi naman niya inabutan. Kahit hindi niya inabutan yung reward, at least may nangyari. Hello? Amen po ba? Amen po ba? Kaya mga kapatid, love your enemies is not based on our feelings, but to put it into an action and obedience. Amen? He who has been loved much, loves much. Kasi alam mo totoo naman yung taong binigyan ng pag-ibig, yung taong nakaranas ng pag-ibig, marunong din magmahal. Amen po ba? Tayo po, katulad sabi ko sa inyo kanina, hindi tayo karapat-dapat ibig ng Diyos, pero minahal tayo ng Diyos. Amen? He demonstrates His love while we are still sinners. That is why all of us na-receive yung pag-ibig ni Christ at dapat ma-receive natin yung pag-ibig na yun. Kasi pag hindi nga talaga natin na-receive yung love ni Christ, kulang tayo. Amen? Amen po ba? Kulang na kulang tayo mga kapatid bilang isang Kristiyano. Amen? Ayan. So, next tayo. Ang sabi sa 1 Peter, dito na tayo magtatapos. Ano po? Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 9, do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless. Amen? For to this you were called that you may obtain a blessing. Ano po yung blessings na yun? Magiging isa kang anak ng Diyos. Tunay na anak ng Diyos. Tandaan niyo ba? Balikan po natin sa verse. Ang sabi, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For He is the kind to do ungrateful and the evil. Ano pong ibig sabihin, Pastor? Di ba, ang sabi po sa Bible, once na tinanggap ko si Jesus, anak na ako ni Lord. Yes. Pero iba po to. Tandaan niyo po may magulang po kayo. Amen. Lahat tayo may magulang. At yung may naririnig po ba kayo, ay, naku, manang-mana ka sa tatay mo. Ba? Ay, nako, manang-mana ka sa nanay mo. Ganyan-ganyan ang tatay mo. Ano? Yung ikaw ay kape ng kape sa umaga, ay, naku, manang-mana ka sa ganyan talaga ang tatay mo. Amen? Amen po ba? Same thing na sinasabi ni Jesus sa atin. He created us in the image and likeness of Him. Kamukha at kawangis niya tayo. Kaya dapat mana tayo sa Kanya. Amen? Kaya ano yung isa sa mga magpuprove na tayo anak niya? Yung kaya nating ibigin kahit yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Yung kaya nating pagpalain kahit yung mga taong masasama. Yung mga taong nag-o-offend sa atin.
yung mga tao nakakasakit sa atin, at yung mga tao nasaktan natin, kaya nating mahalin. Just like what Jesus did. Amen po ba? Ito yung last na. Your reward will be great and you will be sons of the Most High. After you did all of that, ito yung sinabi ni Jesus. Ano? Accept the blessings no matter how they come. Ano? Still accept them. Accept them kahit magbago man o hindi. Love them. Still bless them. Hindi naman nakabase kung, Lord, sige, saka na lang pag ano. Hindi, mga kapatid, feelings yon. But ang sinasabi ni Jesus, to love your enemy is to put it into action now. Ngayon na. Yung pag-ibig mo, wag na, Lord, saka na, pag humupa na, pag ramdam ko na, hindi. Ang sabi ni Lord, may naka-offense sa'yo, may nakasakit sa'yo, may kaaway ka, ngayon na, mahalin mo. Hello? Amen po ba? Amen po ba? And lastly is, when we choose to love and give up our enemies, it releases us from the prison of hate and bitterness. Yan yung gusto ni Lord sa atin. Ang sabi lang dyan, when we choose. Kasi mga kapatid, yung love your enemies is not based on your feelings, not based on because you command. It is because it's your choice. Amen? And because it's your choice, it will release you as from the prison of hate and bitterness. Alam nyo na ayaw ni Lord na mabuhay ka sa room of full of bitterness and hatred. Yung wala ka na bang ibang naramdaman kung hindi lagi ka na lang galit. Lagi na lang masama ang kalooban mo. Lagi ka na lang may kaaway. Ayaw ni Lord 'yon. Kasi hindi ka magiging masaya dun eh. Ang gusto ni Lord, maramdaman mo yung blessings niya, yung favor niya, yung marinig mo yung revelations niya, makita mo yung mga ginagawa niya. Magagawa mo yun pag hindi ka nakakulong. Saan? Sa hate and bitterness. Kasi yung hate and bitterness, mga kapatid, ikukulong ka niyan. Amen? Gusto ni Lord for you to set free. Loving, kind, disciple, obedient, and submissive sa ating Diyos. And that's how we love like Jesus. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pwede po bang lahat tayo tumayo? Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Father, we thank you for this wonderful morning once again. Lord, this is a day that we really appreciate this day, that we have this wonderful freedom to receive your word in this place. Panginoon, salamat dahil may kalayaan pa. May kaginhawahan pa. At salamat po dahil pinoprotektahan nyo kami. Salamat, Lord, sa lahat ng araw-araw na nangyayari sa amin. It proves that you love us as your sons. Kaya, Panginoon, we pray that that kind of love ay mahawa namin, O Diyos, mula sa iyo. Magawa namin. Magampanan namin. At makasunod kami, Lord, totally sa layunin mo. Lord, once again, we surrender ourselves to you. Hindi na ang aming mga sarili, O Diyos. Ikaw na po, Panginoon, ang maghari sa buhay namin. Tulungan niyo po kami that even the most hated persons in our life, matutunan naming ibigin. Matutunan naming mahalin. Kaya, Lord, be upon us. Ang iyong presensya ang patuloy na sumama sa amin. Ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, ang kasaganahan, ang pabor
na nagmumula sa iyo, ang kapayapaan, Panginoon. For we do not want, Lord, to lock ourselves in the prison of hate and bitterness. Gusto namin magkaroon ng kalayaan, kaginhawahan, at kapayapaan na marunong umibig kahit sino pa man. Maraming salamat po, Panginoon, for this is one of the tools that you will use for this church to bless others. Panginoon, to disciple others, to spread your gospel into this nation. Salamat po, Panginoon, dahil once na nagpadala kayo, Lord, ng mga bagong pamilya sa iglesyang ito, you will prepare us and we are ready to love them, no matter who they are. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Malakas na palakpak muli para kay Lord.